The punishment for that bad lips. Lian, point of view. Oh, hindi ito ang in-order ko. Nagulat si Naida nang magtanggal ito ng shades at nakita niya na ako ang naglagay ng order niya. Nakailang baso ka na ng kape. Hindi maganda kapag nasobrahan mo. Sabi ko. Nagbuntong hininga ako at umupo sa harapan niya. Naisip kong bigyan siya ng smoothies. Kanina pa kasi ito nakaupo dyan at wala siyang ibang in-order kundi kape. Alam ko naman na nandito ito para bantayan si Luke. Aware din ako sa banda na tutugtog dito ngayong gabi. Nakita ko na ang bandang Mystic sa isang restaurant kung saan ako nagtatrabaho dati. Kung paseksehan ang usapan, hindi sila magpapatalo. Hindi ko inalis ang titig ko sa kanila habang patungo sila sa table nila Rowan. Tingnan mo nga naman, ang hapit-hapit ng mga suot nila. Paano bang hindi makaka-attract ng customer? Nakakainis si kuya. Siya pa talaga ang nagpasimuno nito. Napakuyom ang palad ni Naida habang tinitignan si Luke na kausap ang isang miyembro. What the F? Galit na galit si Naida na hinampas ang lamesa. Bago pa man siya maglalakad ay pinigilan ko ang kamay niya. Kumalma ka na muna. Mamaya mo na siya kausapin. Sabi ko sa kanya. Kalma? Kanina pa ako nagtitimpi. Saad nito. Kumalas siya sa pagkakahawak sa akin at dali-daling sumingit sa gitna ni Luke at nung babae. Napapikit na lang ako at napailing-iling. Sana lang walang iskandalo dito. Kapag si Naida talaga napikon, wala nang nakakapigil sa kanya. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa lalaki sa tapat ni Luke. Nakita kong nagbubulungan pa silang dalawa at nakaakbay ang babaeng iyon kay Rowan. Yung dibdib niya dikit na dikit sa braso ni Rowan. Sino naman kasi ang hindi maha-high blood? Bulong ko sa sarili ko at napatayo. Now I feel how Naida is frustrated. Kumulo kaagad ang dugo ko sa nakita ko. Walang kaso sa akin ang panunood ni Rowan kanina, pero hindi ko inaasahan na pati siya ay lalandi din. Napatigil ako sa gitna habang nakatingin kay Luke na hinila si Naida palabas. Ganun bang nangyayari sa mga walang karapatang magselos? Sa isip-isip ko. Pero lagi na lang din ako nagtitimpi. Lagi akong nagmumukhang kawawa at parang walang ilalaban. Kung gusto ko talaga si Rowan, bakit napakaduwag ko? How can I stay beside him if I am this weak? Excuse me po, kumanta na daw po ulit kayo. Mukhang nagulat si Rowan sa paglapit ko dito sa table nila. Can't you see? I am busy. Pinagtaasan pa ako ng kilay ng babaeng kasama ni Tyrone. Kasi nababayaran po ang bawat segundo nyo dito. Sabi ko. Ngumiti na lang ako sa kanila pero sa kaloob-looban ko, nasa bunutan ko na sila. Can you please go? Naninira ka lang ng date ng ibang tao. Sino ka ba sa tingin mo? Kung wala kang date, umalis ka dito. Napatayo naman yung babaeng umaakbay sa asawa ko. Aba, ang tapang ng babaitang ito. Porke malusog ang dibdib. Ah, itong babaeng. Napahinga ako ng sobrang lalim dahil tuloy-tuloy ang pagsasalita ko sa kanya. Hindi siya nakaimik. It felt good. Parang naibuhos ko sa kanya lahat ng inis ko kaya naulanan siya ng talak ko. Nang tumayo si Rowan ay naghurumentado ang buong sistema ko. Ayan na siya, nakakatakot. Tatalikod na sana ako para tumakbo pero ang bilis niya at nahatak niya kaagad ang kamay ko. The next thing I know is that nakalabas na pala kami sa restaurant. Bakit ba? Inalis ko ang kamay ko sa kamay niya. Hanggang ngayon naiinis pa rin ako sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin sa akin na pwede ko naman siyang landiin, lumalandi siya sa iba? Napakasama mo talaga, Rowan. Wala kang puso. Puro kaatay. Sabi ko. Napakasama ng bibig mo. Naramdaman ko ang galit sa tono ng boses nito. Ibubuka ko na sana ang bibig ko para magsalita pero napatigil ako nang bigla niyang hawakan ang batok ko at hinila palapit sa kanya. Nakalimutan ko yatang huminga nang maramdaman ko ang labi ni Rowan na nakadampi sa labi ko. Napapikit ako at saglit kong ninamnam ang bibig niya. Hindi naman ito pagkain para lasahan ko pero bakit ang tamis sa pakiramdam? Napahawak ako sa dibdib ko dahil para siyang nagwawala. Rinig na rinig ko ang bilis ng tunog nito. Ito yung first kiss namin. Hinalikan ako ni Rowan. Ah! Nag-iwis kagad ako nagtitik sa kanya nang nilubayan niyang labi ko. I didn't know what should I do with that lips. How could he be so okay? Parang simpula na siguro ng kamatis ang pisngi ko sa ginawa niya. Halik iyon, hindi yun basta-basta sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nagsiselos ka ba kanina? Oo, o hindi lang, ang gusto kong marinig.
Nakapamewang ito sa harapan ko at parang hinaharangan niya akong tumingin sa ibang direksyon. Hindi na nakakatuwa ang biro mo minsan. Bigla na lang namuo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na naiintindihan ang kinikilos ni Rowan sa akin. Nahihirapan na akong mag-decide kung ano ba talaga ang paniniwalaan ko. Wala akong sinabing nagbibiro ako, sabi ni Rowan. Fine, umuwi na lang tayo. Hindi na yata siya nakapagtiis sa katahimikan ko at naglakad siya papunta sa kotse niya. Binuksan niya iyon para pumasok ako pero hindi ako lumapit sa kanya. Hindi ka ba sasakay? Tanong niya sa akin. Umiling-iling lang ako sa kanya. Ano bang problema mo, Lian? Isinara niya ulit ang sasakyan. Diyan ka lang. Akmang lalapit na sana ulit siya sa akin pero pinigilan ko siya. Huwag mo na akong lituin. Kapag lumapit ka sa akin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako humakot ng lakas ng loob para sabihin ito sa kanya. Kung biro lang ito sa'yo, sa akin hindi. Hindi nakakatuwang biro ito. Naglakas loob akong tignan niya sa mata. Napakunot ang noon nito nang magtama ang mga mata namin. Kung amo kita at isa kong servant mo, I think I still have the right to be heard. Napasinghap ako. May utang ang stepfather ko sa'yo. Nagsinungaling siya sa'yo. You hated him, so you hate me too. Pero magkaiba kami. Ganun pa man, ginagawa ko ang lahat para mabayaran kanya. Sabi ko. Nang huminga ako ng malalim, ay bumagsak ang mga luhang namuo sa mga mata ko. I'm your slave. I am the slave of a heartless mafia boss. Pero tao pa rin ako. Sasaktan din ang damdamin ko sa tuwing pinaglalaruan mo ako. Kaya kitang pagsilbihan at maging alalay mo sa lahat ng bagay pero ibang usapan na kapag pinaglalaruan mo ang damdamin ko. Tanging nasabi ko. What are you saying, Lian? Lalapit ulit sana siya pero umatras ako at umiling-iling. You know that I like you. It was so impossible for you not to know. Pero pinaglaruan mo pa rin ang damdamin ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Stop talking! Sumama ang tingin ni Rowan sa akin kaya hindi na ako nakapagsalita. And stop looking me with those scared eyes. I hated it! Napaigting ang panga nito. Hindi ko na siya napigilan. Lumapit sa akin. You were the person who made me realize that I am a bad person. Every time that I am with you, you were always scared. Saan nito? Medyo nasaktan ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. I asked you before, Lian, kung ano ang gusto mong gawin. You told me you want your old life back. You can only have that if you leave me. You told me that I can go back. Sumagot naman ako. I never said you can't stay. With all of the sins that I made, can you still love someone like me, Lian? You're not a bad person. Unti-unti kong kinalas ang kamay kong hinahawakan niya. Then stay with me. If I am not that bad, Lian. Samantala, the silly girl who stole my heart. Rowan points of view. You're drinking too much. Napatingin kaming lahat sa baso ni Tyro na halos natatapon na ang laman sa sobrang dami ng nilalagay niya. Ano ka ba? We will be having an undercover mission tomorrow. I should drink till I am drunk. Reklamo naman ito kay Jake. Chief gave us a mission for the first time in a while. Hindi ito related kay Lorenzo o kay Magnus. Actually, mag-iisang linggo na sila chief sa Japan dahil may minamanmanan silang isang wanted person dito sa Pilipinas. Kaya naman, pinapasunod na niya kami dun bukas. I just hope you won't be late. Jake shrugged his shoulders as he drinks some wine too. Nag-iinom ka din masyado ngayon. Sinita ko din si Jake nang itungga na naman niya ang baso ng wine niya. Dumating na si Rian. Nagtinginan kami nila Gab nang magsalita si Jake. You can drink all you want. Ako na mag-drive para sa'yo. Tinapik naman ni Luke ang balikat ni Jake. Here. Napatingin ako sa envelope na ipinatong ni Gab sa mga hita ko. What's this? Tanong ko. List of all the kids who were in the arson case 10 years ago. Yung iba, nagpalit ang pangalan but they have phone numbers. Maaari mo silang tawagan kapag gusto mo. Or we can go together. Saan nito? I couldn't talk when he said that. I keep this from Gab. Si Jake ang inabala ko sa investigasyon na ito dahil ayaw ko siyang bigyan pa ng problema. I just wanted him to focus on his sister's case. Kinuha ko kay Jake ang kaso. He will be busy now.
Medyo sumama ang loob ko nang malaman kong kay Jake mo ibinigay ang investigation na ito. Ani naman ni Gab habang pinagsasalin niya ako ng alak sa baso ko. I will find that kid no matter what. Itaga mo sa bato. Ako ang pinakamagaling na detective sa buong agency. Saad nito. I didn't wanna bother you. Sabi ko sa kanya. Nasaan si Lian ngayon? I look at Jake when he suddenly asked about her. Day off niya ngayon. Pinagpahinga ko sa bahay. Sabi ko naman sa kanya. Para magalaw mo mamayang gabi. Tumawa naman si Tyrone. Really? Then who's that? Napalingon ako sa direksyon kung saan nakatingin si Luke. I blinked my eyes for like twice when I saw a girl singing with another girl sa isang room. Nandito kasi kami sa KTV. Mas tahimik kapag nag-rent ka ng room. Dahil gawa sa glass ang pintuan, nakikita ko mula dito si Lian na parang lasing at kasama si Tracy na kumakanta. Makabasag pinggan ang boses nila. Hindi napigilan ni Gab ang tumawa ng malakas nang tinaasan nila ang boses nilang dalawa. I definitely told her to stay at home. Naiinis na saan ko. Talagang hindi na siya nakikinig sa akin. Minsan gusto kong bumalik sa unang beses na nagkita kami. May isang salita si Lian noon. Maybe I should join them. Sabi ko. Kinuha ko ang isang bote ng champagne at 2 baso. Lumabas ako at walang pasabing pumasok sa room nila. Ladies, knock knock. Oh, Lian! Nagpatawag ka ba ng macho dancer? Saan naman ni Tracy nang makita niya ako? Ano ka ba? Boyfriend ko yan. Sinapak naman ni Lian ang braso ni Tracy at nagtakip ito ng muka. She has a lot of cuteness when she's drunk. Uy! Nang nilapag ko ang bote at baso sa mesa, ay lumapit ito. Bakit ka andito? Tanong nito habang tinutusok-tusok ang dibdib ko. Napatingin ako sa mukha niyang medyo namumula na. Sasamahan sana kitang mag-inom but you're already too drunk. Sabi ko. Uuwi ka ba kasama ko? Napatingin ako sa kamay niya na nakarating naman ngayon sa braso ko. Oo, iisang bahay lang naman uuwian natin. Yay! Nagulat ako nang tumalon-talon ito sa couch. Kumapit ito sa leeg ko at kamuntikan na kaming natumba. Mabuti na lang nahawakan ko siya at bumagsak kami sa couch. I stared at her face for a while she is still wrapping her hands around me. If I had you earlier, I would have been a better person. I whispered to her. But it looked like she doesn't understand me. Napipikit na din ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Her stepfather used to brag that his daughter, a beauty. Now, I understand why he was so persistent. It was the truth after all. I cupped her cheeks and played it with my thumb. Napakaganda ng hugis ng pisngi niya parang bata. I tugged her hair and put it behind her ears. Sumubsob pa ito sa likuran ko habang nakapikit. You're smiling? I was startled when I heard Gab's voice. Kailan ka pa nandyan? Tanong ko sa kanya. Since you were staring at her. He smirked. I can't remember the last time I see you like this. You look so bright. Sabi ni Gab. Do I look like I've become a person again? Tanong ko kay Gab while touching her hair. Hindi ba't unang beses mo palang nakita si Lian ganyan ka nang umiti? I don't know why I smiled when I saw her. You couldn't suppress that after all. Napailing-iling si Gab sa akin. Hinawakan ko si Lian at tumayo ako. Kakargahin ko na lang siguro siya papunta sa sasakyan. Ano bang gusto mong sabihin ko, Gabriel? Gusto kong aminin mo sa akin na pinipigilan mo lang ang nararamdaman mo sa kanya. That is why you tried to become cold. Naglakad ako papalapit kay Gab at tinapik ang braso niya. Wala akong aaminin sa'yo dahil hindi ikaw ang asawa ko. I smiled as I walk away. Aray! Huwag kang malikot! Saglit akong tumigil sa paglalakad dahil kanina pa galaw ng galaw si Lian. Gusto ko ng sisig mo. I bite my lips when I heard what she says. Noon, hotdog at itlog ko. Ngayon, sisig ko naman. Ang dami palang gustong tikman ni Lian. Hindi man lang niya sinasabi sa akin. There is no way I could hold back my laughter. Pagluluto na lang kita bukas, sabi ko. Lian, tell me, are you still scared of me? Tanong ko sa kanya. I tried to look at her. She rested her head on my shoulders as she closed her eyes. I wonder if she is still listening. I may not hear someone's heartbeat, but I can sense when someone is scared. Every time I hold her hands, I felt the rapid beat from her pulse. Takot ako. I smiled a little bit when I heard her say it.
Sino bang hindi matatakot sa isang katulad ko kapag nalalaman mo lahat ng ginagawa ko? I wanted to change how Lian saw me. Pero ito na ako ngayon. There is just no turning back. Takot ako na baka wala na akong pakinabang sa'yo. Saad nito. I laughed a little bit. Binuksan ko ang kotse ko at dahan-dahan ko siyang ipinaupo doon. You're worth more than 10 million. Hindi ka mawawala ng halaga. Yumuko ako saglit para magkapantay kami. Isinarado ko ang kotse ko at saglit na pinagmasdan siya sa bintana ng sasakyan. Lian broke the barrier I have set to my heart. She keeps breaking it and I eventually gave in. But I am still thinking if giving in is the right call because I am still living in this crusade of mine. Hanggat maaari, hindi ko siya gustong isali sa buhay kong ito. But I do not know anything that I could other than taking her with me. Napatingin ako sa taas nang may marinig akong tunog ng fireworks. She suddenly came into my mind. The reason behind all of what I have become? I am sorry. I felt a tear roll down to my cheeks. Masyado na bang malaki ang kasalanan ko sa'yo? Kung ganun, tatanggapin ko lahat ng parusang ibibigay mo, but let me feel being alive for a little bit. Until then, I will atone for all my sins.